Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ano ba ang tunay na agenda nitong asawa ni Digong Duterte na si Honilet Avancenia? Gusto na ba niyang pabayaan si Digong? Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil po mga kabunyog. Nakakapagtaka lang po kung bakit hindi sumama itong asawa niya sa The Hague. At bagkus ang ipinasama na lang ay yung dating executive secretary ni Digong na si Meldia Aldea. At ito pa mga kabunyog, noong tinanong daw itong si Honilet kung ano ang mga hindi pwedeng kainin at dapat inuming gamot ni Digong, ay hindi man lang raw nakipag-cooperate ito. Napaka-misteryoso naman ang galawan ng babaeng ito. Dahil po mga kabunyog, kung mahal niya talaga itong asawa niya, dapat siya ang sumama dito sa The Hague. Para ito ay alagaan, at ito pa yung nakapagtataka, hindi na nga siya sumama kay Digong, hindi pa niya binigay ang mga gamot na dapat iinumin ni Digong. Parang may something mga kabunyog. Anyway, para po sa mga patunay ng aking mga sinabi, panoorin po natin itong kwento ni na General Torre at DILG Secretary Jovit Remulla. Tapos, binasahan mo ng Miranda rights si Miriam Leyte. Ano mangyayari? Arestado siya for 1829 for obstruction of justice, no? Pero well, option ko naman yun kung ituloy or hindi. Pero sa ngayon, nasa sa kanya rin yan. Gusto niya ituloy namin. Sige, tingnan natin. I have the option actually to present him for inquest nung gabi na yun. Sige, kuha na lang tayo. Regular filing tayo in the exigency of the situation. Kita naman ng lahat kung ano ang nangyari. Sabi niya, abogado siya ni former President Duterte. Di sige, sakay ka sa aeroplano. We offered that seat actually. We offered that seat only to him nung nag-refuse na si Hanilet na sumama sa aeroplano papuntang Hague. Nung mag-refuse si Hanilet, dahil sabi na Hanilet wala na siyang passport daw, which I don't believe also. Wala siyang passport, galing Hong Kong. So, ibinigyan na namin kay former E.S. Mijaldea ang upuan. Kaya hindi rin totoo yun na we refused na pasamahin ang kung sino ang choice niya. Hindi Ang choice niya, ang choice namin ang ayaw sumama. Kasi we would have been more comfortable kung sumama si Mrs. niya. Kasi syempre, yun ang nurse niya, yun ang nakakaalam ng lahat. So, nagpadala kami ng isang doktor, may dalawang nurse. Ang isang nurse doon, ang isang nurse, yung nurse niya mismo, personal nurse niya. At isang si Romy, yung kanyang pinaka-close in bodyguard. Yung si Romy, yung nakaitim na matangkad, na yung talagang humawak sa kanya. Kasi ayaw nga namin hawakan si former president dahil physically ayaw namin hawakan. Kaya si Romy ang request namin. Sundalo yun. So, he's a uniformed personnel na talagang trusted niya na humahawak sa kanya. Huwag siya bumagsak and everything. So, pinasama namin. So, may isang slot na natira. It's either ang first choice namin doon, si Hanilet. Ayaw sumama. So, pili kami ng isang abogado. Ang nag-volunteer nga si E.S. Mijaldea. Kaya nga, na-delay pa yun. Okay. Kasi nga, nagpalit pa ng manifest. Nagpalit ng manifest dahil ang nakasulat sa manifest si Hanilet hindi ayaw lumipad ng aeroplano, ayaw lumipad ng mga piloto kung hindi tama ang manifest. Kasi nga, lisensya naman nila ang nakataya doon. Unauthorized passenger yun pag nagkataon. Ang gulo. Mga isang oras uli na delay yun. Kasi sir, nung habang we're following the story, namin, lawyer, the lawyer delaying it. So yan pala ang nangyari. Change of manifest, okay. Other than that, sir, yung mga... 2-3 beses na nag-change ang manifest. Bakit, sir? Bakit na? Kasi may mga crew rin na, may mga dapat sumama rin na, magulo napakagulo nung gabi na yun, nung hindi lang napapansin yung subterfuge sa baba. Napakagulo. Kasi ang formality, ang hirap ng... Ang formality ng pagpalipad ng aeroplano, hindi ganun-ganun Okay.
Sir, ito. Hindi yan parang taxi na pag sumakay, hindi yan grab na pag pindot-pindot mo lang, maya-maya pagdating ng grab, sakay ka na. Sir, Hindi Yan mga kabunyog, narinig po natin itong sinabi ni General Torre. Siya na po mismo ang nagpatotoo na ayaw ni Honilet sumama or samahan si Digong doon sa The Hague para alagaan at bantayan ito. At ito mga kabunyog, alam ba ninyo ang naging alibay nitong si Honilet? Ayon po sa kanya, hindi raw siya makakasama kay Digong dahil wala raw siyang passport. Kung wala siyang passport, paano ka nakapunta ng Hong Kong kasama si Digong? Ang bobo ng kanyang alibay mga kabunyog. Anyway, ito pa mga kabunyog, dito sa ipaparinig ko po sa inyo, magkakamot talaga kayo sa ulo at magtataka, asawa niya ba talaga itong si Digong? Dahil mga kabunyog, bakit hindi siya nakikikooperate sa mga doktor na kasama ni Digong doon sa eroplano? Kung ano ang dapat niyang inuming gamot at mga bawal niyang kainin. Anong klaseng asawa itong babaeng ito? Hindi mo na nga sinamahan itong si Digong. Hindi mo pa ibinigay ang mga impormasyon ng kanyang maintenance. Gusto ba niyang tuluyan na mapahamak itong si Digong? Anyway, ito mga kabunyog, pakinggan po natin itong sinabi ni Secretary Jovic Remulla na kung saan pinatotohanan niya ito. So ngayon sir, meron ba siyang nararamdaman? Meron po siyang kalagayan? Ma'am, we have on video na ang physician ng PNP at AFP ay ini-interview si Ms. Honilet. Tinanong sa kanya, ano po ang maintenance medicines niya? Ayaw po magbigay ng sagot. May tinanong kung ano ang sakit niya, ayaw po magbigay ng sagot. Tinanong kung kailangan last check-up niya, ayaw rin magbigay ng sagot. So, nagdala lang sila ng mga possible na gamot na kakailanganin. Pero as far as cooperation, sinubukan naman namin lahat. Pero ayaw talaga nila magbigay ng sagot. And plus the fact that we offered not me, but the party offered Ms. Honilet passage together with the President. She refused. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong paliwanag ni DILG Secretary Jovic Remulla. Hinggil dito sa hindi pagkikikooperate ni Honilet sa mga doktor ni Digong, doon sa eroplano, nakakapagtaka talaga itong mga kabunyog. Hindi normal sa isang asawa ang hindi samahan ang kanyang kabiyak, lalo na ito ay mayroon ng karamdaman. Ano ba ang dahilan ni Honilet? Kung ang rason niya ay maiiwanan niya ang kanyang anak na si Kitty, parang hindi naman dahil malaki na itong anak nila ni Digong, hindi naman ito bata, para bantayan pa. Diba, meron pa bang dahilan? Well, ayaw namin bigyan ng mali siya itong galaw ng asawa ni Digong, kayo na lang po ang humusga. Anyway, dito na lang po ang aking topic, mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.